Ngayon, kung yung mga baguhan or may mga baguhan or syempre yung mga curious kung worth it pa ba bumiyahe ngayon 2026 sa ano sa Lalamove mga master, kung talagang ano pa ba worth it pa. Ako, hello. Hello mga master, ayan, welcome back sa ating YouTube channel. Sana maganda yung audio natin. Pasensya na kayo sa audio natin na minsan gumagaralgal. So ayan, good day po sa inyong lahat. Welcome back to me. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa Pilipinas. Nakauwi na tayo. Ayan, so balik vlog na naman tayo mga master. So ayan po, eto motor-motor na naman tayo. So welcome sa isa na naman panibagong, eto ano lang, short review, matatawag, or comments, mga master, parang ganun. So yan, good day po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating channel mga master para magbigay ng kaliwanagan. Ang dumi ng motor ko, tagal kong hindi nagamit ito eh. So ayan na nga mga master, kung napapansin nyo sa ating YouTube channel ay wala tayong update sa Lalamove, no? Ayan, alam nyo naman na tayo yung naglalamove matagal na panahon, di ba? Iba-iba yung ating content, pero madalas pag wala tayong Lalamove talaga pag walang ibang content. So ayan mga master, update po sa ating Lalamove ngayon. Pag-usapan natin yan kung ano nang status ko sa Lalamove. So matagal na po akong di bumiyahe mga master, ever since na hindi pa, nung bago ako umalis papuntang Taiwan para magbakasyon. And until now, hindi pa rin ako bumibiyahe. So maraming mga factors. Siyempre, unang-una, kaya nung mga nakaraan di tayo bumiyahe dahil nag-asikaso tayo ng mga papeles. Tapos hindi talaga ako bumiyahe kasi tinatamad talaga ako. At ngayon mga master, kahit na wala tayong ibang ginagawa, ay hindi pa rin tayo bumiyahe sa Lalamove. Dahil, alam nyo naman, sa hindi naman kaila sa kaalaman ng iba na si Lalamove, abnormal na yung fare ngayon, no? Sobrang napakababa na talaga. Parang nakakaloko na nga talaga tingnan eh. As in, ang baba na talaga niya, sobra. So, hindi ka na mamomotivate na bumiyahe pa. Kahit gaano ka kasipag, mga master. Tapos, kung magiging practical ka, kung ang target mo kumita ng pera, I don't think titingnan mo siya as primary source of income. Kasi napakababa na ng fare niya. So, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit ako ay hindi bumiyahe sa Lalamove. Hindi dahil sa ban ako Oo, nung nakaraan, sobrang baba na ng service quality ko, poor na. Dahil nga dun sa nangyari na yun. Na, ewan ko, napagtripan na naman tayo ni Lalamove, na wala naman tayong kasalanan, pero tayo ang nagsasuffer. Yan pa ang isa sa mahirap kay Lalamove eh. Yung si rider ang nagsasakripisyo, si rider ang nagpapakahirap, pero si rider pa rin ang napaparusahan. So, ayun, kaya ako na-disappoint mga master dahil yan sa ganyan sistema ni Lalamove na imbis na i-improve niya yung quality para sa mga rider, lalo niyang binabagsak yung mga rider. 'Di ba? As in, ako 100% sure wala talaga akong violations na ginawa. Pero yung service quality ko nag-0-0 yun. Talagang poor mga master. Kaya isa rin sa mga dahilan bakit tinamad din ako bumiyahe dahil doon, no? Ayan, tapos sinabayan pa na sobrang babang fare. Kaya naman talagang sino pa bang sisipagin dyan bumiyahe? Noon okay pa mga master, alam niyo naman pro Lalamove ako eh. Sa unang mga vlog ko talagang pinaglalaban ko yan si Lalamove eh. Kasi syempre, totoo naman, dati kumikita na maganda, di ba? Maayos pa yung kitaan. Nakakatuwa pang bumiyahe kahit papaano. Everyday nga bumiyahe tayo noon kahit half day lang eh, di ba? Pinagmamalaki ko nga dati, half day lang pero kumikita tayo ng 1,000. Di ba? Noon 'yun. Pero may mga master, napakahirap na talagang kumita ng 1,000 sa totoo lang. Yung mga nagsasabi na easy lang sa kanila yan, I don't think totoo yun eh. Lalo na kung patas ang labanan, di ba?
Kasi tayo, hindi naman tayo ano nangungontrata o hindi naman tayo nanghihingi ng mga pasobra mga master pag bumabiyahe. Kasi ako patas ako ayoko nung nanlalamang din sa kapwa. Kaya kung ano lang yung fare na nandoon sa app, yun lang. Pero kung may pagkakataon din na, 'di ba, nag-o-offer sila ng additional or minsan sinubukan ko rin na manghingi ng dagdag, 'di ba? Dahil alam ko namang talo na talaga ako. Pero yung maging kaugalian na manghingi ng dagdag, hindi ko kayang gawin, no? Hindi ko talaga kaya. So, yun mga master, kaya ako hindi naniniwala na talagang kumikita pa yung iba ng malaki. Kung titingnan mo sa app, imagine mo papuntang Manila galing dito sa Bacoor, sa Las Piñas, magkano na lang? Hindi na nga umaabot ng 150. Meron nga 90 pesos pa, regular booking pa yun eh. So, sino pa bang mamomotivate bumiyahe yan, di ba? So, wala na talaga. Napakahirap ng bumiyahe kay Lalamove, lalo na ganyan yung fare. Parang lokohan na eh, di ba? Meron pa silang admin fee na 2 piso, di ba? Meron pang top up na 20%. Tapos napakababa ng ratings mo, tapos ang baba pa ng fare. So ito yung sistema ngayon nilalamog na literal na lamog ka talaga sa biyahe, no? Talagang kawawa ka kapag binahe mo. Talo ka sa maintenance ng motor, gasolina, pagod mo pa, tapos ang kikitain mo lang wala, katiting lang sila, di ba? Ito talaga literal na tumigil na tayo mga master. So meron pa naman tayong top up diyan na natitira. Pero uubusin ko na lang 'yan, no? 250 plus pa 'yun eh. Ubusin ko na lang siguro 'yan. Ibabiyahe ko na lang kasi sayang naman kaysa makinabang pa sila. Tsaka isa rin sa kinapangit ng sistema ngayon nilalamove. Ito talagang hindi to pro rider mga master. Parang totaling lilimitahan nila na kumita yung rider. Imaginein mo, meron ka pang top up, pinagta-top up ka na. 'Di ba? Pag less than 100 na yung top up mo, hindi ka na makakuha ng booking, no? Samantalang noon, yung piso ko, kaya pang kumita ng ilang daan 'yan. Baka 3 booking ako, kaya pang kumita ng kulang-kulang 1,000 niyan eh. Pero ngayon, hindi mo na magagawa 'yon kasi hindi mo pa nga na-deliver yung parcel, hindi ka na makakuha ng booking kasi nga nanghihingi na naman sila ng top up, no? Parang ang gusto nila may deposit ka na malaki na top up sa kanila. 'Di ba? Which is unfair naman kasi sayang naman yung natitira mong top up kung hindi mo pakikinabangan. 'Di ba? Hindi ko pa nararanasan 'yan ngayon kasi kapabalik ko lang tsaka hindi ko pa nasusubukan mga master. Pero sooner or later siguro tatry natin, 'di ba? Kasi meron pa naman tayong top up. So, ayun. Uubusin na lang natin yung top up natin dyan. Tapos, pahinga na tayo. Pahinga na muna kay Lalamove. Mag-aabang na lang tayo. Not totally quit, but pahinga ng matagal siguro. Dahil, syempre, alam mo naman, practical ako mga master. Ayokong maging plastic o magpaka-superhero dito kay Lalamove, no? Kung alam kong hindi na ako kikita at mahirap na kumita, set aside muna natin yan. Kung kikita ako at nakita ko maganda, sige, go tayo dyan, di ba? Sayang naman yung extra income. So, ganun lang ako practical. Ayokong maging superhero dito kay Lalamove. Ayokong magpaka-ipokrito. Pag hindi ka na kumikita, edi labas ka muna, di ba? Syempre ganun lang naman, give and take dapat eh. Hindi yung pwedeng sila lang yung kikita. So, yun ang bulok talaga. As in, totally ngayon, bulok na yung sistema ni Lalamove na talagang hindi ka na matutuwa sa nangyayari sa sistema nila mga master. Ayun na nga, di ba mga master, imagine mo, yung sa top up na lang dapat grabe naman yung top up nila. Kailangan hindi ka masiro sa top up nila. Yun yung, hindi ko alam kung anong dahilan nila. Ayaw lang nila siguro magkautang yung mga rider, pero mali pa rin yun, di ba? Kasi syempre hindi naman tatabuhan ni rider yung negative nila sa top up nila dahil babiyahe pa rin naman yun eh. So pag nag-top up sila, auto-deduct naman sila sa top up eh, di ba? Tapos ngayon ayaw na nilang masisiro si rider, ayaw na nilang bigyan ng biyahe kapag mababa na yung, di ba? Alam mo kung paano kung wala silang mapag-top upan, walang laman yung Gcash nila, di ba?
Tapos may booking naman na pwedeng kunin. So, talo talaga. Ayan, so yan mga master ang ilan sa mga dahilan kung bakit na hindi ako bubiyahe kay Lalamove na, di ba? Kasi ano na eh, parang suicide na kung babiyahe pa ako eh. Talo tayo sa maintenance sa motor. Dati, alam niyo naman, dati mga master, di ba? Yung iba sinasabi na dati content natin nagrereklamo tayo kay Lalamove. Sinasabi nila kung ayaw daw natin bumiyahe kay Lalamove, eh ano na raw, wag na tayo magreklamo, di ba? Wag na lang daw tayo bumiyahe kay Lalamove. So syempre dati, alam ko naman sa sarili ko dati na okay pa si Lalamove. Syempre may mga factors lang naman na, di ba, normal lang naman yun eh, magreklamo ka. Kasi may mga buraot naman talaga. Yun naman ang reklamo natin dyan, no? Para din sa iba yan. Saka para yung iba, baka makarelate din sa ano natin, di ba? Siyempre, part of vlog. Pero ngayon talaga mga master, hindi mo na ako kailangan sabihan na ano na mag-quit ka Lalamove. Kasi, alam ko na, di ba? Hindi naman tayo bobo para hindi natin makita yung sitwasyon na nangyayari ngayon kay Lalamove. Di ba? Hindi naman tayo tanga-tanga para yung ginagago na tayo tapos sige pa rin, di ba? So, ayun, syempre tayo, kusa tayong, sabi ko nga dati sa mga vlog ko, pag alam kong okay pa, sige lang, tuloy lang tayo yan, part-time or full-time, pwede tayo dyan. Pero pag alam ko sa sarili ko at nakikita ko na talagang wala nang pag-asa, eh, syempre, set aside muna natin yan si Lalamove, di ba? So, ngayon, ito na siguro yung time mga master na talagang tabi muna natin yan si Lalamove kasi nga magiging ano lang eh, kumbaga magiging pahihirapan lang natin yung sarili natin sa mga bagay na alam naman natin na lugi na. Syempre kaya ka nga naghahanap buhay, kaya ka nandyan para kumita, di ba? Hindi para sila lang yung kumita. So ayan mga master, ako for good, di ba? Pahinga na tayo kay Lalamove. So alam ko naman, hindi ko naman sinasabing ganyan talaga siya habang buhay or hanggang sa nandyan siya. Alam ko magbabago din yan, diba? Kasi nagbago, from maganda nga nagbago siya into pangit eh. So alam ko from into pangit magbabago din yan para maging bumalik ulit sa magandang sistema. Pag na-realize nilang ang mga rider nila ay unti-unti nang nawawala, di ba? Kaya lang ganyan yan si Lalamove kasi nga wala siyang matibay na kompetisyon. Nakakalungkot isipin mga master, di ba? Kasi syempre mga rider, ako believe ako sa mga rider na until now talagang nagtsatsaga at nagsusumikap para gawin yung para bumiyahe sa Lalamove. Syempre para sa pamilya nila. Pero hindi worth it yung pagod nila. Hindi worth it yung effort nila para sa kakarampot na na barya na kikitain. Although syempre importante may kinikita pa rin mga master, pero hindi worth it talaga yung pagod. Akin kasi mga master, para sa akin ang katwiran ko kung ano yung hirap ko, dapat pantayan din yung yung bayad sa di ba? Ganun lang naman dapat eh. Sabi nga ng iba, puro ka reklamo, edi mag-quit ka na, di ba? Ito na nga tayo. Ang akin mga master, yung para sa sarili natin eh. Kumbaga, yun yung pinupoint ko, di ba? Bakit ibibigay mo yung lakas mo, yung oras mo sa isang bagay na alam mong isasakripisyo mo na yung kalusugan mo, di ba? Napaka ng mga master, ayoko mangyari sa akin na magkasakit ako dahil lang sa kakahabol sa kita na maliit, kakarampot. Maraming oportunidad na hindi lang natin nakikita kasi nakapokus tayo sa isang bagay, so siguro dun sa mga rider na gusto na rin, di ba, nag-iisip na rin na magpahinga muna. Hindi ko sinasabi mag-quit kayo kasi pwede naman kayo magpahinga. Sige lang mga master, ako suporta ako sa inyong desisyon kung ano yung gusto nyo. Pero sa akin, pansarili ko lang, di ba? Pass na muna tayo dito kay Lalamove dahil alam niyo naman,
Alam natin lahat na wala nang patutunguhan pag bumiyahe ka pa. Hindi na masaya. Pag gumanda yung fare, pag gumanda talaga, ako, ayokong magsinungaling, ayokong maging ipokrito. Basta doon lang tayo sa totoo. Pag gumanda yan, balik tayo dyan. Part-time ulit tayo dyan, no? Pero hanggat pangit pa yan mga master, labas muna tayo dyan. Hanap muna tayo ng ibang opportunity na pwede tayong kumita, syempre. 'Di ba? Yun muna. So yan po ang dahilan kung bakit mga master ako hindi na bumibiyahe kay Lalamove. Marami pa ako mga ikukwento sa inyo. Ang dami ko kasi nakita mga irregularities diyan kay Lalamove sa panahon ngayon lalo na pagdating sa rider, no? Kawawa talaga si rider. Sige, tayo magkwentuhan ulit mamaya pag uwi ko kasi pupunta pala ako sa fishing spot at ako'y magpi-fishing muna ngayon. Fishing muna tayo mga master. Tanggal kati lang. Okay, balikan ko kayo mamaya. Ayan. So, we're back mga master. Kakatapos ko lang mag-fishing. So, tuloy natin yung kwentuhan natin sa sa Lalamove, no? Ngayon, kung yung mga baguhan or may mga baguhan or syempre yung mga curious kung worth it pa ba bumiyahe ngayon 2026 sa sa Lalamove mga master, kung talagang pa ba worth it pa. Ang sagot ko dyan 100% no. Hindi na mga master, hindi na worth it na magandang bumiyahe ngayon sa Lalamove ngayon 2026 dahil ang dami nilang may mga changes silang ginawa na talagang sobrang ang dami nang hindi pabor sa mga rider mas lalong pinahirapan pa nila yung mga rider, mas pinahirap pa lalo nila yung sitwasyon ng mga rider. No, kaya hindi na worth it bumiyahe ngayon sa Lalamove. Talagang talo ka pag bumiyahe ka. Paano ko nasabi yan mga master? Kahit kayo mapapatunayan niya sa sarili nyo pag chinek mo yung interface ng Lalamove, no? Makikita mo yung mga booking kung gaano kababa. Sobrang baba na talaga ng booking mga master. Samahan mo pa, ang baba na ng booking, hindi naman nagbaba yung yung komisyon nila Lalamove, ganun pa rin, 20% pa rin. Tapos may 2 pesos pa na kaltas kada booking. Hindi ko alam kung yung 2 pesos na kaltas na yan, sabi nila ikakaltas daw sa client. Pero I don't think so kasi sa top up natin kinakaltas yan Ganun pa rin tayo pa rin naman yung nag-shoulder niyan Talo talaga si rider mga master. Napakababa. Imagine mo ang mga fare ngayon, nakakaiyak na nga. 36. Mayroon pa bang fare na ganyan? 39. Mayroon pang ganyan. Napakababa. Anong klase yun? Babawasan pa ng 20% plus 2 pesos. Diba? Talon-talo na talaga. 90 pesos. Yung mga dating booking na kinukuha ko na magaganda ang fare, maabot ng 200 plus. Magkano na lang ngayon? Nasa 140, 160. Kaya talagang kung sasabihin mong worth it pa bumiyahe kay Lalamove, ako 100% no. Kasi kahit na nung nandun tayo mga master sa sa abroad, nasa Taiwan tayo, inoobserbahan ko yung yung galaw ni Lalamove. Tapos syempre nasa page tayo ng mga kalala natin, no. Tinitingnan ko yung mga sentimiento nila. Wala, ganun talaga. Lalo na nung nabuksan na natin yung app natin mga master, nagulat ako sa mga fare ngayon. Napakababa na talaga. Kahit binata ka, mahirapan ka mag-survive Di ba? Kung tatanungin mo kung makaka-1,000 ka pa ngayon, malabo na. Ang hirap na gawin ng 1,000 ngayon mga master. Sa ganyang baba ng fare. Yung mga rutahan ko noon na sure 1,000 yon, isang balikan lang. Ngayon malabo na.
Baka balikan na lang nun, mga nasa 700, 600 na lang eh. Sa sobrang baba ng booking. Ayan, kaya ano mga master, ako hindi na ako nagdalawang isip na tumigil na muna kay Lalamove. Dahil alam ko na yung ano, kahihinatnan ko. Hindi ko na kailangan ano, pahirapan pa yung sarili ko. No? Sana yung iba, mga master, ano na rin, mag-isip-isip na rin. Alam nyo kung sila Lalamove mo pa pressure ng mga ano yan, ng mga rider, magbabago din yung sistema niyan eh. Kaya lang naman niya ginagawa yan kasi nga wala siyang kakompetisyon na maganda-ganda eh. Kaya yun, lahat pwede niyang gawin eh. Imagine mo, may mga admin fee pa. Tapos yung hindi ka pa makakapag-top up, hindi ka pa makakakuha ng booking kahit na may top up ka pa. 'Di ba? Anong klase 'yun? Anong silbi ng top up mo? Kailangan top up mo, dagdagan mo, 'di ba? Meron silang assurance pa. Talagang kawawa si rider, mga master. Kaya ayun. Ako ano na, pahinga na muna talaga kay Lalamove. Kasi talo talaga kahit anong mangyari, kahit saan mo tingnan. Goal talaga mga master. So ayan po ang dahilan kung bakit hindi lang isa, yan ang mga dahilan kung bakit ako nagpahinga na kay Lalamove. Kasi hindi na ako motivated. Nawala na yung motivation ko. Marami mga ako nga na-disappoint ako dahil dun sa service quality natin, biglang ginawang zero eh. Wala naman tayong ginawang mali eh. Unfair, ayun yung system ni Lalamove ngayon, sobrang napaka-unfair ng system ni Lalamove. Kaya mga master, might as well na pahinga na muna. Pag yan gumanda, tingnan natin kung sooner or later gumanda pa yan. Siyempre babalik tayo dyan, no? Magpa-part-time ulit tayo. Yan ang hindi to gawa-gawang kwento mga master. Yan ang katotohanan talaga. Totoo yung mga nangyayari sa kay Lalamove. Ewan ko sa iba, baka hindi pa nila nararamdaman yan. Kawawa yung mga kagaya natin naglo-long ride. Yun ang talaga. Talong-talo yung mga naglo-long ride mga master kapag tinamaan ka nung top up muna bago kuha ng booking. Kahit na may laman pa yung wallet mo. Talo talaga. Mauubli ka mag-top up. Hindi ka pa kumikita. Nakapag-top up ka na ng ilang daan. Pag less than 100 na yung top up mo, wala ka na. Asahan mo na yan. Kailangan mag-top up ka na naman. Ewan ko sino nakaisip niyan. Sinong nasa loob ni Lalamove ba nakaisip niyan? Hindi naman sila ninanakawan ng mga rider para nila yun eh. Gawin nila yun eh. Kung rider kang active ka kay Lalamove, hindi ka naman po pwedeng kumuha ng booking na wala kang na wala kang top up eh. Di ba? Natural, kung may mag-negative ka, babayaran mo yun. Kaso talagang nagsiguro na sila eh. Ewan ko sa Lalamove. Hindi nakakatuwa na. Dati positive rating pa yung vlog natin kay Lalamove sa kanya eh. Pinagtatanggol pa natin siya sa mga bashers eh. Sa mga reklamador kay Lalamove. Pero ngayon, wala na mga master. Yun talagang katotohanan. Kaya sinabi ko naman sa inyo dati, sa vlog natin sa Lalamove, na kapag okay si Lalamove, okay din tayo dyan. No? Kapag hindi na, syempre, wala na rin tayo dyan. Hindi na rin tayo dyan. Practical ba? Di ba? Hindi naman tayo tagapagmana ni Lalamove eh. Pag wala na, wala na. Huwag nang pilitin. Para wala na rin siyang kitain sa atin. Ngayon, so tayo mga master, officially, officially off na muna tayo kay Lalamove.
Kasi yung katawan mo, lamog pa yung motor mo, di ba? Ngayon, sa mga nagsasabi naman dyan, ito, matagal ko na rin na ano to na vlog to mga master. Lipat daw ako ng ng mga MC taxi, ganyan. Ayoko. Yan ang sagot ko, ayokong mag-angkas ng tao. Diba? Ayun lang yung sagot ko dyan. Ayoko ng ganyan. Hindi nga ako nag-aangkas sa motor ko ng kahit sino. Mag-aangkas pa ako ng, diba? Sa ayoko mag-angkas ng tao. Yun lang ang sagot ko dyan. Nagawan ko na rin ng vlog dati yan, diba? Magsasabi lipat na lang ako ng ganyan. WeMove! Hindi ko pa makukonsider si WeMove mga master. Wala sa wala sa radar ko yan. Sana. So ayan lang mga master. I hope yung iba nakarelate sa aking mga kwento. Kung hindi mo gusto yung aking mga nasabi, okay lang, walang problema dahil meron naman tayong freedom of expression, 'di ba? Nasa sa inyo na lang 'yan, 'di ba? Pero for sure, alam ko kahit na labag sa kalooban nyo, totoo yung mga sinabi ko mga master. Dahil hindi naman tayo bago sa Lalamove. Diba? Matagal na rin naman tayo sa Lalamove. Kaya alam ko rin yung mga changes na nangyayari kay Lalamove simula nung nag-start tayo. Meron mga changes na sinabi ko noon na kaya pa, 'di ba? Kaya pang gawa ng paraan. Pero yung pagbaba ng sobra ng fare ngayon, hindi na kayang gawa ng paraan 'yan. Kahit pa mag double triple booking ka, talo ka pa rin mga master. Talo pa rin yan. Ikaw ang kawawa dyan kasi ang dami mong dadalhin Mas gusto ko pa yung single book na mataas kaysa kumuha ka ng napakarami tas ang baba, diba? Tapos ibiyahe mo, talo ka. Buti kung hindi ka alis sa pwesto mo, ayos lang, diba? Hindi ka diyan ka lang sa pwesto mo, hindi ka mapapagod, okay lang yan kahit mababa yan. Pero pag ganyan na katawan mo na yung nakasalalay, hindi na magandang. Ako, mas sa akin mga master, mas importante sa akin yung ko, kalusugan kaysa kikitain. Kasi pag ikaw nagkasakit, kahit na may kita ka, uubusin yung kita mo sa gamot, hospital, bills. Diba? Mawawala din yan. Mas gusto ko pang maging healthy ako kaysa ganyan. Kasi pag healthy ka, marami kang mga gagawang opportunity para sa sarili mo na hindi nagpapaka superhero. Diba? So, yun lang mga master. I hope may natutunan kayo sa ating vlog for today. At sana magkita-kita pa rin tayo sa mga susunod na update dito sa ating channel kahit na hindi na lalamove yung ating vlog. Sana suportahan nyo pa rin ako. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, God bless po. Kita-kits sa mga susunod na kabanata ng ating channel.